Sa nakalipas na mga taon, mas dumami ang mga Pilipinong senior na nagkakaroon ng stroke. At karamihan ay nagtataka, paano nangyari, gulay naman ang lagi kong kinakain? Totoo, bahagi ng malusog na pamumuhay ang pagkain ng gulay. Pero ayon sa mga cardiologist at nutrition researchers, hindi lahat ng gulay ay ligtas kapag mali ang paraan ng paghahanda, sobra ang asin, o pinagsama sa sangkap na may mataas na sodium at unhealthy fats. Dito madalas nagkakamali ang maraming Pilipino, lalo na ang mga senior na lumaki sa mga pagkaing maalat, ginisa sa mantika, o preserved. Halimbawa, sa pag-aaral ng American Heart Association at WHO, ang sobrang sodium ay direktang nagdudulot ng pagtaas ng blood pressure, at kapag mataas ang BP, mas tumataas ang risk ng stroke, kahit overnight. Ibig sabihin, hindi ang gulay ang problema, kundi ang paghahanda at paano ito kinakain sa araw-araw. Maraming Pilipino, lalo na sa probinsya, ang nakasanayan ng mga pagkaing gaya ng ginisang gulay sa mantika, pickled veggies na mataas sa asin, at mga preserved na ulam na inuulit-ulit kainin. Sa murang tingin, parang masustansya, pero sa katotohanan, maaaring nakakasama sa puso at daluyan ng dugo kapag araw-araw na kinukonsumo. Isa pa, habang tumatanda, mas nagiging sensitibo ang kidney at blood vessels, kaya mas mabilis maapektuhan ng asin at mantika ang presyon ng dugo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na gulay na maaaring magpataas ng stroke risk ng mga senior kapag mali ang paghanda at sobra ang konsumo. Kasama rin dito ang totoong karanasan ng mga Pilipinong nakaranas ng biglaang pagtaas ng BP dahil sa mga pagkaing inaakala nilang healthy. 1. Repolyo sa anyong atsara, pickled cabbage. Ang repolyo ay napakahusay na gulay, mayaman sa fiber at bitamina. Pero kapag ito ay ginawang atsara, dito nagmumula ang panganib para sa mga senior. Ayon sa mga pag-aaral sa Korea at Japan, ang mataas na pagkonsumo ng pickled vegetables ay may kaugnayan sa pagtaas ng blood pressure dahil sa napakataas na sodium content. Sa Pilipinas, kilalang paborito ang atsarang papaya, atsarang repolyo, at iba pang pickled side dishes na madalas inilalagay sa hapagkainan. Bagamat masarap at pangtanggal umay, ang bawat maliit na serving nito ay maaaring naglalaman ng asin na lagpas pa sa kalahati ng daily limit ng mga senior. Isang 71 anyos na lolo mula sa Laguna ang nagbahagi na araw-araw siyang kumakain ng atsara dahil gulay naman daw. Ngunit napansin niyang bigla siyang inaabot ng pagkahilo at pamamanhid sa kamay tuwing umaga. Pagkonsulta sa doktor, nalaman niyang masyadong mataas ang kanyang BP at isa sa pangunahing dahilan ay ang araw-araw na pagkaing may asin, kabilang na ang paborito niyang atsara. Ito ay tumutugma sa pananaliksik ng WHO. Ang sobrang sodium ay nagdudulot ng overnight spikes sa presyon ng dugo sa mga matatanda. Hindi bawal ang repolyo, pero iwasan ang pickled form, lalo na kung senior at may hypertension o history ng stroke. Mas mabuting kainin ito bilang fresh sauté, steamed o salad na may kaunting olive oil. Kapag gusto mo talaga ng atsara, maaari kang gumawa ng low-sodium version gamit ang kaunting asin at stevia at ubusin lamang paminsan-minsan. Tandaan, ang gulay ay hindi automatikong healthy kapag sobra ang alat. Para sa puso ng isang senior, ang sobrang asin ay parang nagbubukas ng pinto para sa stroke kahit hindi mo napapansin. 2. Talong kapag ginisa sa maraming mantika. Ang talong ay likas na sumisipsip ng mantika at dito nagmumula ang peligro. Kapag ginisa o pinirito sa maraming mantika, gaya ng tortang talong at adobong talong na lutong bahay, nagiging high-fat dish ito. Ayon sa cardiovascular research, ang sobrang mantika, lalo na ang used oil, ay nagdudulot ng pamumuo ng plaque sa ugat at ito ang pangunahing daan papunta sa stroke. Sa mga senior, mas mahina na ang elasticity ng ugat kaya mas mabilis silang maapektuhan. Isang 68 taong nanay mula sa Pangasinan ang nagbahagi na araw-araw silang kumakain ng talong dahil ito ang pinakaabot kaya. Pero ang paraan ng pagluto nila ay deep frying, tapos inuulit pa ang mantika para makatipid. Paglaon, napansin niyang madalas siyang inaapoy ng init, sumasakit ang batok at lumalabo ang paningin. Sa check-up,
nalaman niyang sobrang taas ng kolesterol at blood pressure niya. Napag-alaman ding halos araw-araw silang kumakain ng talong na pinirito sa lumang mantika. Hindi masama ang talong, pero ang mantikang sinisipsip nito ang nagiging problema. Mas ligtas para sa mga senior ang mga lutong inihaw, steamed o air-fried. Kung kailangan talagang maggisa, gumamit ng 1 hanggang 2 kutsarita lamang na mantika at iwasang i-reuse ang oil. Nakakatulong din ang pag-ihaw ng talong at pagsama sa ensaladang Ilocano na may kaunting suka at sibuyas, mas masustansya, mas ligtas at mas pabor pa sa puso. Sa usapin ng stroke prevention, tandaan ito, hindi lang ang gulay ang tinitingnan ng doktor, kundi paano ito niluto. Ang talong ay maaaring maging kaibigan ng kalusugan o kaaway ng puso, depende sa mantikang kasama nito. 3, patatas kapag laging prito, French fries, hash brown. Ang patatas ay isang staple food sa maraming Pilipinong senior. Pero kapag ito ay pinirito, lalo na sa fast food style, nagiging delikado para sa may edad. Ang French fries at hash brown ay may 3 problema. Mataas sa mantika, mataas sa asin, at mataas ang glycemic index. Ayon sa Harvard School of Public Health, ang madalas na pagkain ng fried potatoes ay may kaugnayan sa mas mataas na risk ng hypertension at stroke dahil sa inflammation at pagtaas ng blood sugar. Isang lolo mula sa Quezon City, 73 anyos, ang nagkwento na halos araw-araw niyang kain kasama ng apo ang French fries at hash brown dahil gulay naman daw. Hindi niya alam na mas delikado ang gulay na prito kaysa karne. Ilang buwan lang ang lumipas, nakaranas siya ng transient ischemic attack, mini-stroke, dahil sa sobrang taas ng triglycerides at BP. Sinabi ng doktor na malaking bahagi ng problema ay ang madalas na pagkain ng prito, kabilang ang patatas. Hindi naman bawal ang patatas, pero dapat hindi prito. Mas ligtas ang boiled potatoes, steamed potatoes, roasted with minimal oil, nilaga, or added to soups. Kung talagang gusto mo ng fries, maaari kang gumawa ng air-fried version na walang mantika at may minimal salt. Huwag ding gawing araw-araw ang pagkain ng potato dishes na may mataas na taba. Tandaan, ang prito ay hindi para sa senior na nagbabantay sa presyon, puso, at daluyan ng dugo. Ang patatas ay maaaring magdulot ng stroke risk overnight dahil sa sodium at oil overload. Kaya piliin ang paraan ng pagluluto na tunay na makakatulong sa kalusugan, hindi lamang magpapasarap sa panlasa. 4. Okra kapag sinasabayan ng sobrang alat. Bagoong tuyo, asin. Ang okra ay isang superfood para sa puso, pero ang problema ay paano ito karaniwang kinakain ng mga Pilipino. Madalas itong sinasawsaw sa bagoong o sinasama sa mga pagkaing maalat tulad ng pinangat, lound o pinakbet na may daing at tuyo. Dito pumapasok ang panganib. Kahit maganda ang okra, ang sobrang asin ng mga kasama nitong sangkap ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, lalo na sa senior na sensitibo na ang kidneys. Isang 66 na anyos na lolang Ilocana ang nagsabi na araw-araw siyang kumakain ng pinakbet dahil natural at gulay. Pero halos hindi niya binabawasan ang bagoong at palaging may kasamang tuyo o daing. Nagulat siya ng isang araw ay hindi na niya maitaas ang kaliwang braso at nakaslur na ang pagsasalita. Ayon sa doktor, ang dahilan ng kanyang stroke ay sobrang sodium intake na hindi niya namamalayan dahil iniisip niyang gulay naman. Ang okra mismo ay napakahusay sa katawan, nakakapagpababa ng cholesterol at blood sugar. Pero kapag sinabayan ng maalat na sausawan or ulam, nababaligtad ang benepisyo nito. Ayon sa WHO, ang isang senior ay dapat hindi tataas sa 1,500 mg sodium per day, ngunit isang kutsarita lamang ng bagoong ay halos lagpas kalahati na nito. Para mas ligtas, gumamit ng low-sodium bagoong o gumamit ng kaunting suka at kalamansi bilang sausawan. I-steam o ilaga ang okra at ihalo sa fresh salad. Iwasan ang pagsasabay nito sa tuyo o daing araw-araw. Sa tamang paghahanda, ang okra ay kayang magpanatili ng magandang kalusugan ng senior. Sa maling paraan, maaari itong maging kasamang magtulak ng presyon pataas. 5. Pechay sa instant noodles at sabaw na mataas sa sodium. Maraming Pilipinong senior ang nagdaragdag ng pechay sa instant noodles, nilagang sabaw ng ginisang gulay,
o iba pang pagkaing mataas sa sodium upang gumanda ang nutrisyon. Pero ayon sa mga nutrition studies, ang problema ay hindi ang pechay kundi ang sabaw na kasama nito. Ang isang bowl ng instant noodles ay may 1,600 hanggang 2,200 mg sodium, higit pa sa daily limit ng isang senior. Kapag nilagyan ng pechay, nagmumukhang healthy, pero ang sodium overload ay nananatili. Isang 70 anyos na lolo sa Cebu ang nagsabi na halos araw-araw siyang kumakain ng pechay na nilaga sa instant noodles. Dahil malamig daw ang panahon at mabilis lang ihanda. Pero ilang linggo ang lumipas, bigla siyang nakakaramdam ng paninikip ng ulo at pananakit ng batok. Sa ospital, nalaman niyang sobrang taas ng kanyang BP at nagbabantang mag-stroke. Ayon sa doktor, ang instant noodles ang pangunahing dahilan, hindi ang gulay. Ang pechay ay healthy, mataas sa calcium, bitamina at antioxidants. Ngunit kapag iniluto sa sodium-heavy broth, nawawala ang benepisyo at nagiging panganib para sa puso. Ito ay sinusuportahan ng pag-aaral na ang liquid sodium mula sa sabaw ay mas mabilis sumipsip sa daluyan ng dugo, dahilan ng overnight spike ng presyon. Mas ligtas na paraan, i-boil ang pechay sa plain water. Gamitin ang half packet lang ng seasoning. Gamitin ang pechay sa fresh soups na may bawang at sibuyas. No artificial flavoring. Iwasan ang instant noodles bilang daily meal. Ang sabaw na mataas sa sodium ay hindi biro para sa senior. Tandaan, ang stroke ay madalas nagsisimula sa isang simpleng bowl ng maalat na sabaw na inakala mong masustansya. 6. Malunggay kapag sinasabay sa taba ng baboy. Ang malunggay ay isa sa pinakamalusog na gulay sa Pilipinas. Pero ang problema ay kung paano ito tradisyonal na niluluto. Maraming Pilipino ang nagluluto ng malunggay sa sabaw na mataas sa taba. Tinolang baboy, paksiw na may taba, at ginisang malunggay na may mantika. Kapag sinamahan ang malunggay ng pork fat, nagiging high-fat meal ito na maaaring magdulot ng pagtaas ng kolesterol. Ayon sa pag-aaral ng American Journal of Clinical Nutrition, ang sobrang saturated fat ay nagdudulot ng pagkipot ng ugat dahilan ng stroke. Isang lolo mula sa Bohol ang nagsabi na araw-araw nilang ulam ang tinolang baboy na may malunggay. Hindi alam ng pamilya na ang sabaw na may taba ng baboy ay nagpapataas ng blood pressure at kolesterol. Isang umaga, nakaramdam siya ng panghihina at pamamanhid sa kanang bahagi ng katawan. Ayon sa doktor, ang kombinasyon ng taba at mataas na BP ang nag-trigger. Hindi ang malunggay ang problema, kundi ang taba. Ang malunggay mismo ay nakakapagpababa ng kolesterol at inflammation. Pero kapag niluto sa taba, nababaligtad ang benepisyo. Mas mainam na paraan, tinola na manok o isda, hindi baboy. Minimal oil sautéing, fresh malunggay leaves in soups. Huwag uminom ng sabaw na may lumulutang na mantika. Tandaan, kahit pinakamalusog na gulay, kapag sinamahan ng taba at talat, nagiging panganib sa puso at utak ng senior, pangwakas na kaisipan. Sa kultura nating Pilipino, ang gulay ay laging simbolo ng kalusugan. Pero tulad ng nakita natin, hindi gulay ang problema, kundi ang paraan ng pagluluto, dami ng asin, at kasama nitong sangkap. Ayon sa cardiologists mula sa WHO at AHA, ang stroke ay bihirang biglang dumating. Kadalasan ay dahan-dahang nabubuo dahil sa araw-araw na maling kain, lalo na sa mga senior na mas sensitibo sa sodium, mantika, at taba. Mahalaga ring tandaan na ang stroke ay hindi lamang bunga ng isang malaking pagkakamali. Kadalasan ay dahil ito sa mga maliit na bagay na inuulit araw-araw. Isang kutsarang bagoong, isang bowl ng maalat na sabaw, isang piraso ng gulay na pinirito sa lumang mantika. Kapag pinagsama-sama ang mga iyon sa loob ng buwan o taon, unti-unting napipinsala ang ugat at tumataas ang panganib ng stroke. Pero may magandang balita, maiiwasan ang stroke. Hindi kailangan iwasan ang gulay. Kailangan lamang piliin ang tamang paraan ng paghahanda. Piliin ang steamed, boiled, grilled, o sautéed with minimal oil. Iwasan ang asin. Iwasan ang lumang mantika. Limitahan ang processed ingredients at instant noodles. At higit sa lahat, kilalanin ang sariling katawan. Kung ikaw ay senior at may high BP, diabetes, o mataas ang kolesterol, mas dapat kang maging maingat. Sa huli, ang pinakamahalagang paalala ay ito.
Ang kalusugan ng isang Pilipinong senior ay nakasalalay hindi sa isang malaking hakbang, kundi sa libo-libong maliit na tamang desisyon araw-araw. Piliin mo ang pagkain na tunay na nagpapahaba ng buhay, hindi yung nagpapasarap lang ng sandaling gutom.